Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan. Naitago na lang natin sa pangalang Eris. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Samar. Kadalasan hinuhusgahan ang isang tao batay sa kanyang pisikal na anyo. Hindi tinitignan kung ano ang nasa kalooban o ang nakatagong kakayahan. Nakatuon ang karamihan sa hindi kaaya-ayang pisikal na anyo. Ito ang naging karanasan ng ating tampok na tauhan. Lubusang nagpabago ng kanyang paniniwala at pagtrato sa mga taong nakakasalamuha. Lumaki sa syudad itong si Eris, nasanay sa mga modernong bagay. Hindi na kinalimutan ang makalumang pamamaraan. Nagiging katatawanan para sa kanya ang mga bagay na mula sa nakaraan. Lalo pa ang mga pamamaraan ng mga nakakatanda, mga nakaugalian at mga pamahiin. Para sa kanya ang mga ganitong bagay ay dapat kinakalimutan. Ngunit nabago ang lahat ng ito nang minsan siyang magkaroon ng kakaibang karanasan na nagmulat sa kanyang isipan. Bakit naman sa dinami-dami ng mga tauhan, ako pa'y nadestino sa probinsya? Alam niyo naman na hindi ako mabubuhay sa ganung uri ng lugar eh. Kinausap ito ng amo para sa bagong trabaho. Huwag ka nang puro reklamo. Tataasan naman yung sahod mo. Ayaw mo nun? Magiging bisor ka sa bagong sangay ng kumpanya. Boss naman, pwede bang sa ibang lugar mo na lang ako'y destino? Napakalayo sa kabias na ng probinsyang yun eh. Mantakin mo ha. 100 metro pa bago mo makita ang bakuran ng kapitbahay. At hindi lang yun. Nag-iisa lang ang tindahan sa lugar. Pati na rin ang ospital, Sus Maria Josep. Para ka naglalakad sa buwan, sobrang lalaki ng mga bato sa daan eh. Alam kong hindi kasing ganda ng syudad na nakasanayan mo ang lugar na yon, Eris. Pero isipin mong mabuti. Hindi ba gusto mong tumaas ang ranggo mo dito sa kumpanya? Pwes ito na ang pagkakataon. Wala ka namang gagawin dun eh. Kundi makipag-usap sa mga tauhan natin, nasa opisina ka lang. Kahit na boss. Para kasing pinag-iinitan nyo na ako eh. Sa dinami-dami ng lugar doon pa ako na destino. Hindi sa pinag-iinitan ka. Hindi mo pa rin ba nauunawaan? Malaki ang tiwala sa'yo ng may-ari ng kumpanya. Kaya ikaw ang nilagay niyang maging bisor sa sangay natin doon. Nakita niya ang kakayahan mong mamuno. Gaya ng sinabi ko sa'yo, ito ang unang hakbang para sa inaasa mong promosyon. Kaya kung ako sa'yo, huwag mong sayangin. Wala nang nagawa si Eris. Kinabukasan ay naganda na ito para sa paglipat. Inihatid ang binata ng kanilang pribadong sasakyan papunta sa lugar. Habang nasa daan, hindi maipinta ang mukha nito dahil sa mga nakikita. Ngunit habang papalapit sila sa bayan, unti-unting nag-iiba ang tanawin. Napakaganda ng tanawin, hindi ba? Hindi ako nagsasawang pagmasdan ng luntiang kabundukan sa lugar na ito sa tuwing magagawi ako. Kayo po yan, Mang Bernie. Ako po kasi, talagang hindi ako sanay sa ganitong uri ng kapaligiran. At sa palagay ko, hindi rin ako tatagal dito. Huwag kang magsalita ng tapuser. Maraming kagaya mong napunta dito at kalaunan, mas piniling manatili na lang. Mamaya, makikita mo kung anong sinasabi ko. Nagpatuloy ng ilang minuto ang biyahe hanggang sa makarating sila sa kabisera ng bayan. Huminto sandali ang sasakyan upang magkarga ng krudo at tubig. Malayo pa ba tayo, Manong? Medyo malayo pa, sir. Mga 40 minuto pang biyahe. Kailangan ko lang magkarga ng krudo para masiguradong hindi tayo maubusan sa kalagitnaan ng daan. Walang nagtitinda ng krudo doon eh. Lalong nadismaya si Eris. Sa loob-loob ng binata gusto nitong umuwi. Habang nagkakarga ng krudo, sinabihan nito si Eris na bumili ng mga kailangan para sa loob ng 1 linggo. Dahil lingguhan ang baba nila sa bayan para mamili.
Matapos magkarga ng krudo at mamili ng mga kakailanganin, nagpatuloy na ang dalawa sa biyahe. Nagtaka si Eris dahil napakaraming pinamili ni Mang Bernie. Bakit parang ang dami niyo hong pinamili? Babalik naman kayo sa syudad, hindi ba? Ah, may pagbibigyan ako ng mga yan. Isang taong minsan nagligtas ng buhay ko. Maya-maya lang makikilala mo siya. Pero babala lang sir huwag nating pairali ng pagiging mapanghusga. Hindi na nagsalita si Eris. Alam nito sa sarili na isa sa mga negatibo niyang ugali ang pagiging mapanghusga. Ilang minuto pa ay muli silang huminto. Nandito na ho ba tayo? Hindi pa ito ang baryo. Sandali lang. Ibibigay ko lang kay Mang Bitong ang mga pinamili ko. Pwede kang sumama kung gusto mo. Kung ayaw mo naman, antayin mo na lang ako dito. Matapos ibaba ang mga pinamili, dinala ni Mang Bernie ang mga ito sa sira-sirang tahanan. Hindi nag-atubiling sumama si Eris dahil sa putik pa lang ng daan ay nandidiri na ito. Medyo natagalan si Mang Bernie at dahil puyat sa biyahe, hindi na malaya ng binata na nakaidlip na pala siya sa sasakyan. Nagising na lang si Eris nang maramdaman nito na umaandar na ang sasakyan. Ang tagal niyo naman, Manong. Ano bang ginawa niyo dun? Wala naman. Nakipag-usap lang sandali at may ilang bagay lang din siyang itinanong sa akin. Ganun ho ba? May iba ako. Mga ilang minuto bago tayo makarating sa opisina. Sandali na lang. Baka 10 minuto. Nagpatuloy sa paglalakbay ang dalawa hanggang sa makarating sa sentro ng bayan. Itinuro ni Mang Bernie ang tanggapan nila sa lugar. Napakamot ng ulo si Eris dahil lumang-luma na ang gusali. Napapaligiran pa ng makapal na talahib. Bukas, Manong, pwede ka bang magpadala ng mga tao dito? Ipapagapas natin yung mga talahib. Parang napabayaan na yung lugar na to Napakamot na lang ng ulo si Mang Bernie. O sige, ako ang bahala. Maghanap ako ng tao maglilinis ng paligid bukas. Ilagay mo na ang mga kagamitan mo sa loob at sasamahan kita sa bago mong tutuluyan. Matapos hakutin ang lahat ng mga gamit, dinala ni Mang Bernie si Eris sa isang tahanan. Dito ba ako titira, Manong? Hindi naman sa panglalait pero parang tahanan to ng mga multo Alam mo, Eris, liblib na lugar ito. Kaya makaluma na rin ang mga materyales ng mga tahanan. Pero matibay ang mga yan. Maniwala ka o hindi antigo ang mga bahay na yan. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit nagpapadala ng tao ang may-ari ng kumpanya sa lugar. Gusto nilang pangalagaan ang mga ito. Yan na lang ang mga naiwang alaala ng ating kasaysayan. Mahalaga ang lahat ng yan. Hindi na nagsalita si Eris dahil pagod na. Nakaramdam ng pananakit ng ulo. Minabuti na lang ng binata na magpahinga. O sige na ho, Manong. Magpapahinga na ho ako. Babalik na po ba kayo sa syudad? Hindi pa. Gagabihin ako sa biyahe. Mahirap nang masiraan sa daan. Doon ako magpapalipas ng gabi kina Mang Bitong. Nangako siya sa akin na magiinuman daw kami. May binili kong lambanog kanina. Biglang napukaw ang interes ni Eris. Isa sa mga hilig nito ay ang pag-iinom. Lambanog? Ayos Parang gusto kong tikman Kaso nakakahiya. Hindi ko kilala yung mga kasama nyo sa inuman Inakbayan ni Mang Bernie ang binata. Pabulong siyang kinausap. Huwag kang mag-alala. 3 lang tayong mag-iinuman. Yun ay kung sasama ka. Pwede ho ba? Napangiti si Mang Bernie. Tila nawala din ang sakit ng ulo ni Eris nang marinig nito ang tungkol sa alak. Dali-daling nagbihis ang binata, kaagad nagtungo sa sasakyan.
Lingid sa kalaman nito na may mga bagay siyang matutuklasan na lubusang makakapagpabago ng kanyang paniniwala at buong pagkatao. Pagdating sa tahanan ni Mang Bitong, marahang naglakad si Mang Bernie papasok sa bakuran. Sinabihan din nito si Eris na huwag papasok dahil may mga asong nakabantay sa tahanan. Maya-maya pa, sumindi ang ilaw sa loob ng bahay. Lumabas si Mang Bernie at tinawag si Eris. Halika na, inaantay na tayo ng Mang Bitong. Pakiusap lang ha. Alam ko ang ugali mo, Eris. Huwag mong pairalin yung pagkataga-syudad mo dito. Maaaring makakita ka ng hindi ka aya-aya. Ipapayo ko sa'yo na itikom mo na lang ang bibig mo. Huwag na magsalita kahit ano pang makita. Huwag mong pupunahin kung ayaw mong mapahamak. Ay sus, Mang Bernie naman parang ewan oh. Alam ko na ho yun, halika na. Alak na ako eh. Tugon ni Eris. Pagpasok sa tahanan, bumungad sa binata ang napakaraming garapon. Punong-puno ng langis. Ang ilan ay may nakababad pang parte ng katawan ng hayop. Pinaupo ni Mang Bernie si Eris. Sinabihang mag-antay dahil naghahanda pa ng pulutan si Mang Bitong. Iniikot ng binata ang tingin sa paligid. Napagtanto na isang albularyo ang taong sinasabi ni Mang Bernie. Maya-maya ay may dumaang bata. May dalang pitsyel at mangkok na may lamang hiniwang prutas. Hindi ito masyadong binigyan ng atensyon ni Eris dahil nakapako ang tingin nito sa mga garapong nasa istante. Ano po ba yung laman ng mga garapon na yan? Mga pangaplas, gawa sa langis ng iba't ibang taba ng hayop, gaya ng ahas, musang, buhaya, bayawak at kung ano-ano pa. Ganun po ba? Para saan po ang mga yan? Para sa pilay, paso, kung ano-ano pwede mong paggamitan. Patuloy lang sa pagtatanong si Eris. Hindi niya tinitignan ng kausap. Lingid sa kaalaman nito na ang sumasagot sa kanya ay ang mismong may-ari ng tahanan. Paglingon, nakita ng binata ang figura ng paslit na nakaupo sa kanyang harapan. Tinatayang nasa 12 taong gulang ito. Hindi makita ni Eris ang muka dahil lampara lang ang nagsisilbing liwanag. Oy bata, bakit ka nakikirap sa mga matatandang nag-iinuman? Hindi mo ba alam na masamang asal yan? Yung makisalo sa inuman ng mga nakakatanda? Wika ni Eris habang pinagsasabihan ang nakaupo sa kanyang harapan. Kung tutusin, ikaw ang pinakabata sa ating tatlo. Kaya nagtataka ko kung sino ang pinagsasabihan mo. Nanlaki ang mga mata ni Eris nang iangat ni Mang Bernie ang lampara. Tumambad ang itsura ng nagsasalita. Anyong bata ang katawan, ngunit matanda ang muka, maging ang boses. Siya si Mang Bitong, ang sinasabi kong kaibigan ko dito. Isa siyang kilalang albularyo sa lugar. Napatayo sa upuan si Eris. Hindi makapagsalita. Hindi lubos akalain na matanda pala ang kausap. Pasensya na po kayo. Akala ko po talaga bata yung nasa harapan ko eh. Ayos lang. Normal na reaksyon yan ng mga taong ngayon pa lang ako nakita. O siya, dahil ikaw ang panauhin. Bakit hindi bubuksan ang bote ng lambanog na binili ni Bernardo? Manong naman, hindi ako tinatawag sa pangalang kong yan Bernardo. Pwede namang Berne. Sige na Iris, ikaw na magbukas. Ugali kasi yan dito sa probinsya eh. Kung sino ang panauhin, siya ang mauunang uminom sa bagong bukas sa bote ng alak. Binuksan ni Eris ang bote ng lambanog at naglagay sa baso. Akmang iinumin ito.
Biglang hinawakan ni Mang Bitong ang kanyang braso. Hindi ka ba magpapasalamat sa gumawa ng alak na yan? Oo nga naman, Eris. Magpasalamat ka muna. Mag-alay kahit isang patak lang sa lupa. Pag-uusap ng tatlo. Ang pagtapon ng unang tagay, sinasabing alay sa mga engkanto at elementong nasa paligid. Ginagawa ito simula pa nung kapanahunan bilang tanda ng pasasalamat at respeto. Ay, oo nga pala, pasensya na po kayo Nawala sa isip ko. Itinapon nito sa sahig ang unang tagay. Muling naglagay sa baso sabay tungga. Walang kasing sarap ang lambanog na gawa sa purong tuba ng niyog. Hindi ba, Bernardo? Oo nga po, Mang Bitong. Matagal na panahon na ring hindi tayo nakakapag-inuman ng ganito. Kamusta na ho kaya? Eto, hindi pa rin lumalaki. Bata pa din. Ikaw ba? Parehong kumpanya pa rin ba ang pinagtatrabahuan mo? Oo, sa katunayan. Ang binatang ito ang bagong bisor sa opisina sa bayan. Ay mabuti naman. Sana lang magtagal ka, iho. Marami ang nadestino dito. Hindi nagtatagal dahil sa maraming rason. Pero may ibang tao, pinipili din na dito tumira. Rason? Gaya po ng anong bagay, Manong? Gusto mo ba talagang malaman? Sasabihin ko sa'yo. Pero wag sana ako maging dahilan kung sakaling gugustuhin mong umuwi kinabukasan. Napalunok ng laway si Eris dahil napakaseryoso ng muka ni Manong Bitong. Matatakotin pa naman yan si Eris, Manong. Kaya ako ko sa'yo, wag mo nang sabihin. Baka mamaya mag-ayaan ng umuwi yan. Ngumiti si Mang Bitong. Muling naging seryoso ang muka. Ako? Matatakutin? Hindi, no? Sige na, Mang Bitong. Sabihin niyo ho sa akin kung bakit hindi nagtatagal yung iba dito. Bueno, kung talagang desidido kang malaman, makinig kang mabuti. Ang lugar na ito ay punong-puno ng mga engkanto, lagalag na kaluluwa at mga aswang. Sinasabing ilan sa mga nadestinong besor sa lugar na ito ay nakaranas ng panggagambala mula sa mga nabanggit na nilalang. Kaya hindi sila nagtagal. Ilang araw umuwi sila sa syudad. Ang pinakamatagal na nanatili, si Jawo, na ngayon ay doon na sa syudad nakadestino. Pilit pinipigilan ni Eris ang sarili. Ngunit hindi nagtagal. Humagalpak ito sa kakatawa. Hoy, Eris, umayos ka. Anong nakakatawa? Ay nako, pasensya na ho kayo, Mang Bernie Pero aswang, engkanto multo. Meron pa bang ganun ngayon? Huminto sa pagtawa si Eris nang makitang seryoso ang muka ng dalawang matanda. Seryoso ang sinasabi ni Mang Bitong. Maaaring hindi to kapanipaniwala sa inyong mga kabataan. Pero totoo ang lahat ng sinabi niya. Kahit si Boss Jawu pa ang tanungin mo. Pasensya na po kayo. Hindi ako namulat sa makalumang paniniwala. Kilala mo ko, Mang Bernie. Ako yung tipo ng taong hindi maniniwala hanggat walang nakikitang ebidensya. Nahinto sa pag-uusap ang dalawa. Si Mang Bitong na ang nagsalita. Hindi ko pinipilit ang sino mang maniwala. Basta ko, sasabihin ko lang ang nararapat yung malaman. Walang problema sa akin kung hindi kayo maniwala. Huwag niyo lang akong sisisihin na hindi ko kayo binigyan ng babala. Naging seryoso ang mukha ni Eris dahil ramdam nito na may kung ano sa sinasabi ng matanda. Idagdag mo pa ang pisikal nitong katangian na labis namang ikinamangha ng binata. Naubos ng tatlo ang 1 galon ng lambanog at dahil medyo malalim na ang gabi,
Nagpa siya si Mang Bernie. Ihatid pabalik sa tinutuloyan nitong bahay si Eris. Habang nasa daan, hindi mapigilan ng binata ang sarili na magtanong. Bakit po naging ganun ang itsura ni Mang Bitong? Parang hindi tumatanda yung katawan niya. Kung titignan mo, para siyang 12 anyos na bata. Maraming haka-haka tungkol sa totoong nangyari kay Mang Bitong. Ayon sa mga eksperto sa medisina, isa itong uri ng sakit kung saan humihinto ang pagtanda ng katawan ng isang tao. May mga nagsabi din naman, sinumpa si Mang Bitong dahil sa pagiging manggagamot. Hindi sigurado kung ano talaga ang totoo pero gayunpaman, walang pake ang mga tao kung ano ang dahilan. Ang mahalaga sa kanila, hindi siya nakakaperwisyo. Sa halip nakakatulong pa. Pagpapaliwanag ni Mang Bernie. Ilang sandali pa ang nakalipas. Narating na nila ang tinutuloyan ni Eris. Pumasok na ang binata. Nagmaneho na rin pabalik ng tahanan ni Mang Bitong si Mang Bernie. Kinabukasan, gumising si Eris na sobrang sakit ng ulo. Nagpakulo ito ng tubig para makahigop ng mainit na kape. Unang araw niya sa trabaho, kailangang makilala ang mga tauhan sa lugar na iyon. Matapos humigop ng kape, diretso ligo na ang binata. Kaagad ding umalis ng tahanan pagdating sa opisina. Nag-aabang na ang kanyang mga tauhan. Nung una tahimik ang mga ito dahil hindi pa nila kilala ang bagong bisora. Ngunit nang magpakilala na si Eris, napagtanto na mga kasama na mabait at mahilig magbiro ang kanilang bagong superior. Masayang nagtatawanan ang magkakasama nang dumating si Mang Bernie. Oh, nandito ka na pala Sir Eris, pasensya na. Tinanghali ako ng gising. Nga pala, dumaan lang ako dahil may gustong ipabot si Mang Bitong sa'yo. Eto, kunin mo. Inihagis ito ang isang pulang telang sisidlan. Ano po ito, Manong? Habak ang tawag sa laman ng sisidlan. Huwag na huwag mong tatanggalin sa katawan mo kung ayaw mong paglaruan ka ng mga engkanto. Sige na, kailangan ko nang umalis. Baka gabihin pa ako sa biyahe. Matapos magpaalam, tumuloy na ito. Biglang tumawa ng malakas si Eris dahil sa mga sinabi ni Mang Bernie. Anong problema, sir? Natatawa ka mag-isa. Tanong ng kasama na nagngangalang Chito. Wala naman, Chito. Natatawa lang ako eh. Paniwalang paniwala ang mga tao dito sa agimat, habak, mutya, at kung ano-ano pang katang isip na pangontra. Wika ni Eris. Sabay lapag ng ibinigay na gamit ni Mang Bitong. Kinuha naman ito ni Chito at binuksan. Pasensya na, Boss Eris ha, pero hindi nagbibiro si Mang Bitong. Kailanman hindi nagkaloob ng habak ang matandang yon. Ikaw ang kauna-unahang taong binigyan niya ng pangontra sa pagkakatanda ko ha. Alam nyo, masyado kayo naniniwala sa mga pamaiin. Isa lang naman ang tiyak na mangyayari sa buhay natin. Kamatayan. Ito lang ang pinaniniwalaan ko. Kung oras mo na, edi oras mo na. Hindi ko naman kayo pipiliting maniwala, boss. Pero wala naman siguro mawawala kung susubukan yung irespeto ang paniniwala ng mga tao sa bayang to. Ramdam ni Eris na tila naiinis sa kanya si Chito, kaya pinili niyang manahimik. Naputol ang usapan nila nang pumasok ang isa sa mga tauhang nagtatrabaho sa lugar. May bitbit na papeles mula sa munisipyo. Nagulat ang binata dahil ang nilalaman ng mga papeles, petisyon para ipasara ang antigong bahay at gusali sa lugar. Ang dahilan, magpapatayo ng malaking pasugalan ang pamahalaan. Sino nagbigay ng paintulot sa mga kontraktor na ituloy ang proyektong yan? Ibalik mo ang papeles na yan sa alkalde. Pakisabi, pasensya na. Hindi ko pipirma ng mga yan. Pero boss, ako mapapagalitan ni Mayor eh. Pirmahan mo na lang para wala ng gulo. Mamili ka. Mapapagalitan ka ni Mayor o mawawalan ka ng trabaho.
Hindi mo kilala si Mayor. Pag tinanggihan mo ang gusto niya, magwawala yun. Siguradong hindi ka titigilan hanggat hindi nasusunod ang mga plano niya. Eh di magwala siya. Papanoorin ko siya buong araw. Naglulupasay, sumisigaw sa harapan ng opisina. Sige, ibalik mo yan sa kanya. Kung meron siyang problema, personal niya akong puntaan dito. Dali-daling lumabas ang mensahero. Hindi makapaniwala ang mga tauhan ni Eris na nagawa niyang suwayin ang gusto ng alkalde. Naku, patay ka ngayon kay Mayor. Hindi mo alam kung sinong binabangga mo, boss. Maraming galamay si Mayor at hindi mo alam kung kailan ka nila babalikan. Payo lang ha, 2 beses siyang lalapit sa'yo. Ito na ang una. At sa ikalawa, sana wag mong tanggihan dahil sa oras na gawin mo yon, hindi maganda ang kakalabasan. Nagulat si Eris sa sinabi ni Chito. Ngunit kahit papano, may paninindigan naman ang binata. Alam nito kung paanong iniingatan ng pamayanang iyon ang mga antigong gusali sa lugar. Kaya naman hindi ito pumayag na maipasa ang petisyon. Tayo ang magpapasya kung ipapasa ang petisyon. Hindi ko nilagdaan ng mga papeles, Chito. Ibig sabihin, hindi masusunod ang gusto ni Mayor. Yun na nga ang kinakatakot ko, boss. Hindi lang naman ikaw yung maaaring managot pati kami. Matapos magsalita, lumabas ito sa opisina. Hindi rin umiimik ang mga kasama sa trabaho. Ramdam ni Eris ang tensyon sa loob ng silid. Ngunit nagmatigas pa rin ito dahil alam niya na tama ang ginawang desisyon. Pagsapit ng hapon habang pauwi, nakaramdam ng pananakit ng ulo ang binata. Inisip nito na dahil lang sa pagod, kaya pagdating sa tinutuloyan, kagad itong nahiga para makapagpahinga. Nakaidlip si Eris at nang magising ito, hindi niya magawang bumangon. Sobrang bigat ng pakiramdam ng mga sandaling iyon. Imbis na tumayo, minabuti niyang matulog. Kinabukasan, lalo lang lumala ang kondisyon. Kaya naman nakiusap ito sa may-ari ng tahanan na samahan siyang magpatingin sa doktor. Sa kasamaang palad, walang tao sa klinika. Napakalayo ng ospital mula sa kinaroroonan. Malayo dito ang ospital. Mabuti pa kay Mang Bitong na kita dalhin. Subok na ang taong yon sa paggagamot at alam kong matutulungan ka niya. Sa albularyo, Manang Delia. Naku, pasensya na. Pero hindi po kasi ako naniniwala sa mga ganyan. Alam ko. Nabanggit na ni Berde sa akin. Pero wala namang mawawala kung susubukan mo. At dahil wala nang ibang maisip na paraan, sumang-ayon na lang si Eris. Nakailang inom na din ito ng gamot, ngunit hindi nawawala ang nararamdaman. Pagdating sa tahanan ni Mang Bitong, nakita niya itong nakaupo sa atangan at nakangiti. Ang akala ko ba, hindi ka naniniwala sa albularyo? Yun nga rin po yung sinabi ko kay Aling Delia. Pero pinilit niya akong pumunta. Hindi ko rin maintindihan na nangyayari sa katawan ko. Kaya sumama na lang ako. Alam mo kung anong sakit na pinakamahirap gamutin? Hindi po eh. Yon ang sakit ng mga taong walang pananalig. Delia, maaari mo na kaming iwanan. Salamat sa paghatid mo dito sa Bertuldong batang to. Pumasok ka nang matawas kita. Napailing na lang si Eris sa sinabi ng matanda. Bagaman hindi naniniwala, sinubukan pa rin itong magpatingin sa pagbabakasakaling masagot ang katanungan kung bakit biglang sumama ang pakiramdam. Naupo ang binata sa sala habang naghahanda si Mang Bitong ng mga gagamitin. Kumuha ito ng isang perasong kandila at isang planggana ng tubig. Iniaplos ang kandila sa katawan ni Eris habang nagbubulong ng kung anong dasal. Dahil sa pagkabagot, hindi maiwasan ng binatang magtanong. Ilang taon na po ba kayo manggagamot, Manong?
Simula nung bata ko, nag-umpisa na ako manggamot. Sa edad na 12. Bakit mo naman naitanong? Wala lang po. Kasi may usap-usapan ako narinig tungkol sa inyo eh. Medyo nakakatawa nga nang sabihin ng mga tao na sinumpa daw kayo ng mga engkanto kaya hindi na po kayo lumaki. Kahit ako natatawa sa mga sinasabi mo. Pawang haka-haka lang ang mga naririnig mo, iho. Huminto ang pagtanda ng katawan ko nang tumungtong sa edad na 12. Hindi ko alam kung ano nangyari. Pinatignan ako ng mga magulang ko sa doktor noon, pero wala naman silang nakitang problema. Malusog naman ang pangangatawan ko eh, kaya hindi na sila nag-alala pa. Paano naman po kayo natutong manggamot? Siguro masasabi ko na biyaya sa akin ang ganitong kakayahan. Hindi ko na lang namalayan, iho. Gumising ako isang araw, isa na akong albularyo. Pwede ba yun? Manong naman niloloko mo ko eh. Kung maniniwala ka, edi parang ganun na ga. Pero ang totoo, mahabang proseso ng pagsasanay ang pinagdaanan ko bago marating ang antas na meron ako ngayon. Bagaman nagsimula sa murang edad, hindi ganun kadali ang pinagdaanan kong pagsubok, lalo na sa aking kondisyon. Pero sa halip na panghinaan ng kalooban, ginamit ko ang pag-iwas sa akin ng mga tao para ituon ang pansin sa pagsasanay at pag-aaral ng makalumang pamamaraan ng mga ermitanyo. Ay ngayon, pinag-aaralan ko pa din ang mga ito. Pagpapaliwanag ng matanda. Patuloy ito sa pagpapatulo ng kandila sa palangganang may tubig. Ilang sandali pa nagulat si Eris nang may mga namuong imahe. Sandali lang. Tao ba yan, Manong? May mahabang tenga, mahabang buhok, at saka ilong. Hindi nagsasalita si Mang Bitong. Sa halip nakatitig lang ito kay Eris. Manong, magsalita naman kayo, tinatakot mo ko eh. Huminga ng malalim ang matanda. Bumaba sa kinaupuan. Pumunta ito sa kanyang altar. May kung anong bagay na kinuha. Matapos ay bumalik ito sa kinaupuan. Saka pa lamang binigyang sagot ang tanong ng binata. Magsabi ka ng totoo sa akin. Sino ang nakasagutan mo? Sa pagkakatanda ko po wala naman. Maliban sa mga kasamaan ko sa trabaho. Si Chito, siya yung huli kong nakausap kahapon eh. Hindi niya yata nagustuhan nang hindi ko pirmahan yung petisyon ng mayor. Ipinapasara yung mga antigong gusali sa bayan. Sa palagay ko, mukhang nakulam ka, Eris. Nasaan ang binigay kong habak sa'yo? Nandun po sa isang bulsa ng pantalon ko. Hindi ko po nadala, Manong eh. Ibinilin ko yun ah. Kailangang isuot sa'yo ang habak. Kabisado ko ang buong lugar. Magkakaroon ng interes sa mga tao sa isang baguhan na kagaya mo. Hindi nga ako nagkamali. Ang sinasabi mong Chito, apo ng isang batikang mambabarang. Maliban sa paggamit ng mga insekto, mahusay din siya sa panglalason. Panlalason? Hindi naman niya ako inabutan ng kahit ano kahapon. Maliban na lang dun sa pinapamigay mong habak ba yun? Ang panlalason, hindi lang makukuha sa pagkain o inuming ibibigay sa iyo ng isang tao. Merong uri ng panlalason na kung tawagin ay palipad hangin. Parang ibinubuga sa hangin yung lason, ganun ho ba? Isa itong uri ng dasal na ginagamit ng manlalason na pumapasok sa mismong kaluluwa ng pinatutungkulan. Sa makatuwid, hindi pisikal na katawan ng naapektuhan ng palipad hangin, kung hindi ang espiritu ng taong tatamaan nito. Biglang naging interesado si Eris sa mga sinasabi ni Mang Bitong. Ipinagpatuloy ng matanda ang kwento habang ginagamot nito ang binata. Ayon pa sa matanda, ang lasong tumama kay Eris, isang uri ng babala. Hindi ito nakakamatay, ngunit kung hindi maaagapan,
maaari itong maging sanhi ng pagkaparalisa ng katawan. Hindi pala biro ang laso ng palipad hangin. Pero paano nila nagagawa yun, Mang Bitong? Kayo po ba? Alam niyo po ba kung paano gawin yun? Hindi ko kayang gamutin ang palipad hangin na lason kung hindi ko ito kayang isagawa. Eto, inumin mo. Inabot ng matanda ang isang baso ng tubig. Nang matapos itong inumin ni Eris, nagtaka ang binata dahil napakapait ng lasa nito. Bakit ang pait ng tubig? May nilagay ba kayo, Manong? Tumawa ng malakas si Mang Bitong. Naglakad papunta sa kusina. Wala akong inilagay sa tubig na yan. Mapait ang panglasa mo dahil sa lasong inilagay sa'yo. Sandali lang at may gagawin ako. Hindi pa rin makapaniwala si Eris na nangyayari sa kanya ang mga bagay na yun, na noon ay naririnig lang sa mga kwento. Maya-maya bumalik ang matanda. May dalang kaperasong puting bato. Ano naman po ang tawag dyan, Manong? Ang batong ito ay isang uri ng trabungko. Amin na ang palad mo. Inilahad ng binata ang palad sa matanda. Inilapag nito ang trabungko. Matapos ay inutusan ni Mang Bitong si Eris na inumin ng tubig. Hindi na po mapait ang tubig. Ano pong nangyari? Kinuha ni Mang Bitong ang trabungko. Muling pinainom kay Eris ang tubig. At gaya ng inaasahan, bumalik ang pait nito. Ang trabungkong ito ay mabisang pangontra sa palipad-hanging lason. Kapag hawak mo ang trabungko, hindi gumagana ang lason. Pero sa oras na bitawan mo ito ay bumabalik. Nangangahulugan lang na konektado pa rin sa iyo ang manlalason. Kung ganun po, anong dapat gawin? Hawakan mo ang trabungkong ito. Huwag na huwag mong ilalayo sa katawan mo. Dahil sasalubungin ko ang ginagawa ng manlalason. Asahan mo ring hindi magpapakita sa iyo ang chito na yon. Pag uwi mo sa tinutuluyan mo, isuot mo ang pangontrang ibinigay ko. Nang sa ganon, hindi mo maramdaman ang anumang pinsalang gagawin nila. Sino po ang sasalo nun? Di ako, sino pa ba? Nanlaki ang mga mata ni Eris sa sinabi ng matanda. Bakit nyo naman po gagawin yun? Hindi nyo naman ako kaano-ano ah. At saka sabi nyo, maaaring ikapahamak ang palipad hangin, hindi ba? Tama ka. Pero kapag ako ang sasalo, hindi ko gaanong mararamdaman. Nasanay na ang katawan ko sa ganong uri ng mga atake. Sige na, umuwi ka na muna. Ako nang bahala sa kanila. Biglang gumaan ang pakiramdam ni Eris. Bagay na ipinagtataka ng binata. Dahil kani-kanina lang, halos hindi na ito makalakad ng maayos dahil sa sobrang pagkahilo. Kamusta ang pakiramdam mo, iho? Wika ni Aling Delia. Kahit papano, bumuti na po yung pakiramdam ko. Kailangan ko lang po ng pahinga. Hindi muna siguro ako papasok ng opisina. Yan din ang bilin sa akin ni Mang Bitong eh. Mabuti naman kung ganon. O sige, maiwan na muna kita ha. May gagawin pa ako. Sige po, maraming salamat sa pagsama, Aling Delia. Magpapahinga na din po muna ako. Matapos makipag-usap, bumaba ang matanda. Naiwan sa silid si Eris. Dali-dali nitong kinuha ang pangontra sa bulsa ng pantalon, ngunit hindi niya ito mahanap. Hinalukay nito ang mga gamit kahapon, ngunit hindi makita ang habak na ibinigay ni Mang Bitong. Habang naghahanap, may nagsalita sa kanyang likuran. Ito ba ang hinahanap mo, Boss Eris? Napalingon si Eris. Nakita si Chito. Paano ka nakapasok dito? Hindi mo ako kilala, boss. At hindi mo rin alam ang kaya kong gawin. Matagal na namin gustong yumaman eh. Pero hindi nangyayari dahil sa mga kagaya mo.
Kung pinirmahan mo lang sana ang petisyon, hindi na tayo aabot sa ganito. Binalaan na kita, boss eh. Hindi mo alam kung sino ang mga binabangga mo. Nagulat si Eris nang makitang bumunot ng patalim si Chito. Teka, kumalma ka Chito ah. Ginagawa ko lang yung trabaho ko, walang personalan. Ganon din ako. Ginagawa ko lang kung ano ang inuutos sa akin. Ang alisin sa daan namin ang magiging hadlang sa mga gusto naming mangyari. Inundayan nito ng saksak si Eris. Ngunit mabilis na nakailag ang binata. Nagpunta ito sa bintana, kaso nga lang masyadong mataas. Wala nang ibang pupuntahan si Eris dahil nakaharang si Chito sa pintuan. Napakalaki ng katawan nito, kaya hindi rin magawa ng binatang makalusot. Chito, alam mong makukulong ka sa oras na mapatay mo ko. Kaya pakiusap, itigil mo na yan. Hindi ako makukulong kung walang magsusumbong. Itinaas nito ang patalim. Inambang sasaksakin si Eris, ngunit biglang nanigas ang katawan nito. Unti-unting gumalaw ang kamay na may hawak sa patalim, pababa sa kanyang leeg. Anong ginagawa mo, Chito? Itigil mo yan! Huwag ka nang magmaang-maangan. Anong ginawa mo sa akin? Ha? Anong sinasabi mo wala akong ginagawa sa'yo? Ikaw nga tong sumugod sa akin eh. Huwag kang magkakamali, Chito. Dahil hindi kita sasantuin. Wala akong pakialam kung apo ka ni Tandang Ernig. Hindi na tama ang ginagawa mo. Nagulat si Eris nang makita si Mang Bitong. Nakatayo sa pintuan. May hawak itong itim na kahoy na nakatutok kay Chito. Mang Bitong, kahit kailan pakialamero ka talaga. Bakit hindi ka nalang manahimik sa lungga mong bubwit ka? Sa palagay mo, hahayaan kong patayin mo ang pasyente ko? Di magsama kayong dalawa. Nanlaki ang mga mata ni Eris nang biglang laslasin ni Chito ang sariling leeg. Yan ang nararapat sa inyo. Nagpabulag kayo sa kinang ng salapi. Handa kayong pumatay para lang sa pera. Hindi kayo karapat-dapat sa kaalamang taglay nyo ngayon. Matapos itong sabihin ni Mang Bitong, hinila niya ang kamay ni Eris palabas ng silid. Anong nangyari? Anong ginawa nyo? Tulala ang binata sa mga nangyari. Hindi niya inakalang aabot sa pagkamatay ni Chito ang pangyayari. Kung hindi mo pa rin napapansin, ikaw ang papatayin ng mga taong yan. Ito ang dahilan kung bakit umalis si Jawo. Kamuntikan din siyang mapatay ng pamilya ni Chito nang hindi niya pinirmahan ang petisyon sa pagpapagiba ng antigong gusali sa lugar na ito. Ano po ba talagang meron sa lugar na to? Bakit handang magbuwis ng buhay ang mga kagaya nila, Chito? Ang mga lumang gusali nagtataglay ng mga pangontra para hindi makapasok ang masamang engkanto. Ito ang humahadlang para hindi magamit ni Tandang Erneng ang kanyang kapangyarihan na tumawag ng mga engkantong makakatawang sa kanilang gustong gawin. Sa oras na masira ang mga antigong gusali, tuluyang mawawala ang natural na proteksyon ng bayang ito. Malayang makakapasok ang mga engkanto. Hindi pala pera ang dahilan, kundi kapangyarihan. Oo, at siguradong magkakaroon ng malaking kaguluhan dahil sa pagkamatay ni Chito. Sumama ka sa akin, mas ligtas ka sa tahanan. Unti-unting naunawaan ni Eris ang dahilan kung bakit hindi nagtatagal ang mga kasama sa lugar. Pagdating sa tahanan ni Mang Bitong, ipinaliwanag ng matanda ang lahat. Ayon dito, matagal nang ninanais ng alkalde na gawing malaking pasugalan ang bahaging iyon ng bayan. Ilang beses niya nang tinangkang bayaran ang mga tao, ngunit tumatanggi ang mga ito dahil na rin sa kahalagahan ng mga lumang ekstruktura na nakatayo sa lugar. Para sa mga tao dito sa baryo, hindi lang tanawin ang mga antigong gusali,
kundi bahagi din ito ng aming kasaysayan. Mga alaalang naging instrumento sa paghubog ng aming pagkatao. Kaya ganun na lang ang pagpapahalaga ng mga mamamayan sa bahaging ito ng bayan. At ang pinakamahalaga sa lahat, sasabihin ko sa iyo, Eris, upang maunawaan mo kung bakit ko'y binubuwis ang buhay ko. Ang lugar na ito ay isang lantawan o lagusan papunta sa syudad ng Beringan. Minsan nang narinig ni Eris ang tungkol sa mahiwagang syudad. Pero lingid sa kalaman nito, totoo pala ang lahat. Syudad ng Biringan. Seryoso ka ba, Manong? Ang tagal nang hinahanap ng mga tao ang lugar na yon. Pero ni katiting na ebidensya, wala silang nakita. Sa palagay mo, magkakaroon ba ako ng ganitong kakayahan kung hindi totoo ang syudad ng Beringan? Maniwala ka sa akin, Eris. Dahil doon ako nanggaling. Nanlaki ang mga mata ng binata sa mga narinig. Paulit-ulit sa kanyang tenga ang mga sinabi ng matanda. Kung ganun, totoo pala ang ilang haka-haka ng mga tao. Engkanto nga kayo. Tumawa ng malakas ang matanda. Inabutan ng isang baso ng mainit na inumin ng binata. Hindi ako engkanto. Ano bang sinasabi mo? Hindi lahat na nagbula sa Beringan, engkanto. Isa kong ermitanyo, normal na tao na nagsanay sa loob ng syudad sa loob ng mahabang panahon. Pumasok ako sa lugar na yon sa edad na 12 taon. Kaya nanatili ako sa katawang paslit dahil na rin sa mga natutunan ko. At kung hindi ko ginamit ang mga yon, malabang hindi mo na ako nakakausap. Kung ganun, hanggang sa kamatayan mananatili kayo sa ganyang kalagayan? Hindi pa rin lubos na maisip na totoo ang lahat ng mga nangyayari. Oo, pero matagal pa ang sinasabi mo. Hindi pa ako mamamatay. Kasama ito sa tungkuling ginagampanan ko sa mundo ng mga tao. Hanggat may nagtatangkang sumira ng kapayapaan sa lugar at may mga taong naghahangad na makita ang syudad ng Beringan, mananatili akong buhay. Sa makatuwid, immortal kayo? Ang kulit mo! Ano ka ba naman, bata ka? Ganyan ba kayong mga taga-syudad mag-isip? Pasensya na po kayo, Manong. Ngayon ko lang po kasi narinig yung kwento nyo eh. Malay ko ba kung ano talaga ang nangyayari? Hindi ako ay mortal. Walang wakas ang pananatili ko sa mundo. Sa oras na mawala ang mga taong naghahangad ng sobra-sobra na ibinigay sa kanila, doon pa lang ako makakapagpahinga. Yun na nga po, Manong. Habang panahon ng mananatili ang ugaling yan sa mga tao. Kaya parang immortal na din kayo. Dahil hindi titigil ang mga tao sa paghahangad ng sobra sa kung anong meron sila. Nakakalungkot mang isipin. Pero mukhang gano'n na nga. Napag-alaman ni Eris na ang kapangyarihang taglay ni Mang Bitong, isang uri ng sumpa. Ngunit ginagamit niya ito para sa kabutihan. Tanghali na ng mga oras na yun. Laking gulat ni Eris nang biglang dumating ang sasakyan ng kanilang kumpanya. Magbitong, ano po nangyari? Nasaan si Eris? Tanong ni Mang Bernie. Humahangos itong umakyat sa bahay ni Mang Bitong. Kumalma ka, Berne. Walang nangyaring masama kay Eris. Pero si Chito hindi ko na naiwasan, tinuluyan ko na. Nagtangkang patayin si Eris. Sinasabi ko na nga ba, siguradong gagante si Mang Erning sa nangyari kay Chito. At yan nga ang pinaghahandaan ko. Dahil paniguradong maraming madadamay sa galit ng matandang mambabarang na yon. Pag-uusap ng dalawa. Dahil sa mga nangyari, nakaramdam ng panghihina si Eris, kaya hindi na malayan ng mga nakakatandang nakaidlip na ito. Pagsapit ng hapon, nagising si Eris sa ingay ng nagkakaguluhang mga aso. Dali-dali itong bumangon. Nakita ang 5 malalaking itim na aso nakaharang sa pinto ng tahanan. Nakatingin ang mga ito sa bakuran
kung saan nakatayo si Mang Bitong, kausap ang isang matandang lalaki. Ilabas mo ang binatang pumatay kay Chito. Alam mo ang batas, Bitong. Mata sa mata, ngipin sa ngipin. Buhay kapalit ng buhay. Ako ang pumatay sa apo mo. Walang kinalaman ng binatang yon sa mga nangyayari. Ngayon, kung gusto mo kong parusahan, malaya kang gawin. Pero hindi ko hahayaang galawin mo si Eris. Naglabas ng tungkod ang lalaking kausap ni Mang Bitong. Naging latigo naman ang hawak nito na itim na kahoy. Kung kanon, mukhang magkakamatayan tayo sa pagkakataong ito. Hindi ako natatakot. Ang tanong, kaya mo ba akong patayin? Lahat ng nagsimula ay may katapusan. At may alam akong pamamaraan kung paano ka papatayin. Gusto kong makita kung paano mong gagawin ang bagay na yan. Biglang sumugod ang matandang lalaki. Sinalubong ito ni Mang Bitong. Hinagubit nito ng latigo ang kalaban. Napasigaw sa sobrang sakit ang matanda. Ano? Masakit ba? Hindi mo akalaing kaya kong gumante ng kidlat. Bakit mo ba kami hinahadlangan? Hindi mo ba alam na pwede ka ring makinabang dito? Sa oras na mabuksan ng lagusan, malaya kang makakalabas-masok sa magkabilang mundo. At hindi lang yon, Bitong, makakabalik ka na sa dati mong anya. Hindi ko inangadang makalabas-masok sa biringan dahil hindi naman tayo nababagay sa mundong iyon. At hindi kita hahayaang buksan ng lantawan sa baryo. Hindi ikaw ang magpapasya sa mga mangyayari. Muling sumugod ang matanda habang naglalaban ang dalawa. Dumating si Mang Bernie. Mang Ernig, mabuti na lang at nandito ka sa bahay ni Mang Bitong. Manghang-mangha si Eris sa mga nakikita. Hindi niya akalaing masasaksiyan niya ang laban sa pagitan ng dalawang magaling na manggagamot. Hindi ko akalaing totoo ang lahat ng sinasabi ng mga tao. Totoo palang nabubuhay ang mga gaya nila sa mundo natin. Mas marami pang hiwaga ang nakatago sa mundong ito na hindi pa natutuklasan ng mga tao. Ang nakikita mo ngayon, kaperaso lang sa kung ano ang kabuuan. Sa palagay ko nga po, marami pa akong dapat matutunan. Pag-uusap ng dalawa. Patuloy na naglalaban ang dalawang matanda. Makikitang malaki ang lamang ni Mang Bitong. Hindi makasabay si Mang Erning sa bilis ng kilos ng matanda. Dumagdag pa ang liit ng pangangatawan ni Mang Bitong. Kaya malaya itong nakakakilos. Nagagawa nitong umatake ng malapitan. Nakikita ni Eris ang kilos ni Mang Bitong. Para itong batang naglalaro. Habang lumalatay ang latigo sa katawan ni Mang Erning. Tuwang-tuwa ito sa ginagawa niya. Ano na? Hanggang diyan ka na lang ba? Mukhang wala ka pa rin pinagbago. Mahina ka pa rin. Wala nang saysay kung papatagalin ko pa ang laban. Tuluyang tinapos ni Mang Bitong ang laban sa pamamagitan ng pagpugot ng ulo ni Mang Erning. Ito na ang huli nating pagtutuos. Sana lang wala nang tumulad sa'yo. At ikaw naman, Eris. Gawin mo na ang parte mo. Nagawa ko na ang sa akin. Tumangulang si Eris. Matapos ang kaganapang iyon, pinuntahan ni Eris ang mga taong bayan at kinausap. Nang makuha ang panig ng mga tao, tumuloy ang binata papunta sa munisipyo. Dire-diretso si Eris sa tanggapan ng alkalde upang kausapin ito. Ikaw ba ang pinadala ng kagawaran ng turismo para pirmahan ang petisyon ko? Oo, ako nga. Mabuti naman. Dahil ikaw na mismo ang nagpunta. Eto mga papel, pirmahan mo. Nang mapasira ko na yung mga pesteng gusali na yan. Sandali lang. Babasahin ko muna ang petisyon, Mayor. Inabot ito ng sekretarya ng alkalde. Nanlaki mga mata.
Biglang pinunit ng binata ang makapal na papel. Nababaliw ka na ba? Yan ang lehitimong kontrata ng mga dayuhang namumuhunan sa pasugalang ipapatayo ko. Bakit mo pinunit? Hindi ikaw ang magpapasya sa lahat. Hindi porket ikaw ang namumuno, susunod na ang lahat sa gusto mo. Tandaan mo, pagdating sa usaping ito, ako pa rin ang magpapasya. Hindi ako sang-ayon sa gusto mong mangyari. Ang lakas ng loob mo. Saan ka kumukuha ng lakas ng loob na magsalita ng ganyan? Isa kang mababang kalihim. Nasa ilalim ka pa rin ng kapangyarihan ng munisipyo. Nagkakamali ka. Magkaiba ang ahensyang ginagalawan natin. May kapangyarihan kaming iimbalido ang mga petisyon dahil labag sa batas ang gusto mong mangyari. Ang bayang ito ay protektado ng isang batas na nangangalaga sa mga natural na kayamanan ng bansa. Kabilang na sa mga ito ang antigong mga gusali. Kaya nagkaroon kami ng kapangyarihan na salungatin ng isang alkaldeng kagaya mo. Nga pala, magbalot-balot ka na. Nakarating na sa pamunuan ng probinsya ang lahat ng kabalbalan mo. Sigurado ako sa mga susunod na oras, papababain ka sa pwesto. Nagulat si Eris. Biglang nagsalita ang bisor nito. Hindi akalain ng binata na susuporta ng gobyernong probinsyal ang kanilang desisyon na ibasura ang petisyon ng alkalde. Maraming salamat, Boss Jawo. Hindi ko akalaing tutulong ka. Ano ka ba, Eris? Dito ako nanggaling. Napamahal sa akin ang lugar na ito. Kaso lang, natakot ako sa kulam. Ang sabihin mo, duwag ka nga lang. Simpleng sakit ng tiyan ay tumatakbo ka na. Nagtawanan ang lahat. Si Boss Jawo ang naging sentro ng pangaasar. Masaya ang mga ito dahil sa pinanigan sila ng pamahalaan sa tulong nila Eris. Hindi lubos akalain ng binata na lubusan siyang mapapamahal sa lugar. Kung dati ay hindi mapakali sa probinsya, ngayon ay ayaw na nitong umalis. Muling ibinalik sa syudad si Eris. Ngunit kada linggo, bumabalik ito sa baryo upang makipag-inuman sa mga nakakatanda, lalo na kay Mang Bitong. Parang napapadalas ang pagbisita mo, Eres. May napupusuan ka ba sa baryong to? Wala po, Manong, ang totoo. Napamahal na ako sa baryo. Mas naliwanagan kasi ako sa buhay simula nang mapadpad ako dito. Alin ba doon? Yung kamuntikan ka mamatay dahil sa panglalasod. Kasama na din yan, Manong. Pero mas malagang natutunan ko ang kultura ng lugar na ito. Bagaman makaluma, napapaloob pa din ang respeto sa isa't isa, lalo na sa kalikasan. Tama ka. Alam mo, Eris, sa lahat ng nagpunta dito sa aming baryo, ikaw lang ang masasabi kong kakaiba. Sa kabila ng katotohanan na lumaki ka sa modernong mundo, hindi ka nagdadalawang isip na tanggapin ang makalumang pamamaraan. Alam mo ba, yan ang isa sa mga palatandaan ng mabuting pinuno. Wala po sa isip ko ang ganung bagay, Manong. Mas gugustuhin ko lang po na mamuhay ng payapa kaysa guluhin pa ang buhay ko sa politika. Hindi mo rin masasabi, Eris. Nakikita akong hinaharap mo. Maniwala ka sa akin. Kakainin mo ang sinabi mo ngayon sa mga susunod na taon. Matapos ang pag-uusap ng dalawa, nagpaalam na si Eris. Lingid sa kalaman niya, yun na ang huling pagkikita nila ng matanda. Makalipas ang 2 taon, nakatanggap ng sulat ang binata mula sa mataas na tanggapan ng kagawaran ng kalikasan. Inimbitahan para sa isang pagpupulong kasama ang Pangulo ng Pilipinas. Nagulat si Eris dahil nagkatotoo ang sinabi ni Mang Bitong. Itinalaga siya bilang kalihim ng turismo. Sa pangkalahatan, hindi nagawang tumanggi ng binata dahil mismong Pangulo ang nagrekomenda sa kanya. Alam ni Eris na simula pa lang ito ng mas malaking pagbabago sa kanyang buhay.
Ngunit gaya ng sinabi noon kay Mang Bitong, mas nanaisin niyang mamuhay ng simple at payapa sa isang tahimik na pamayanan. Matapos ang 6 na taon na panunungkulan, nagbitiw sa pwesto si Eris. Namuhay sa baryo kung saan ito unang tinalaga bilang besor. Hinanap ng binata si Mang Bitong, ngunit wala sa isa sa mga tao ang nakapagturo sa kinaroroonan nito. Maging si Mang Bernie, na noon ay nagretiro na rin, hindi tiyak kung saan nagpunta ang matandang manggagamot. Dahil sa kuryosidad at pagnanais na makita si Mang Bitong, ginalugad nito ang buong bayan, maging ang mga karatig lugar. Isang tao ang nakapagturo sa kinaroroonan ni Mang Bitong, ngunit sa kasamaang palad, puntod ang nakita ng binata. Sa kabila ng nakakalungkot na pangyayari, naging masaya si Eris dahil nagkaroon siya ng pagkakataon na makilala ang isang pambihirang tao, si Mang Bitong, ang tagapagbantay ng lagusan ng Piringan.